raw lumuwag ang daan patungong pier. Plano ngayon ng DPWH o ng Department of Public Works and Highways na alisin na ang Andas Circle sa Maynila. Kasabay niyan, ire-renovate naman ang isa pang makasaysayang building sa Maynila, ang Army-Navy Club. May live report si Bam Alegre. Bam? Jessica, umaalma yung ilan sa social media dito sa nakaambang pag-aalis nga sa Andas Circle. Pero ayon sa mga otoridad, 2012 pa raw nagsimula yung koordinasyon sa paglilipat nito. Narito ang ulat. Bilang nangaraw ang mga araw ng Andas Circle sa Maynila sa panulukan ng Bonifacio Drive at Andres Soriano Avenue. Sa loob ng 2 linggo, tatanggalin daw ng DPWH NCR ang rotonda maging ang monumento para mapagaan ang daloy ng trapiko papuntang pier. Kung ang pa-northbound at saka pa southbound ay 4 lanes each way, ganun din ang gagawin namin doon. 4 lanes each way. So, balik-balikan no? And then yung kabilang side, di ba? Ganun din yun. Tapos maglalagay kami ng mga islands in between dun sa corner nung 2 street. Kabila. Ang monumento na ito itinayo sa ngalan ni Simon de Anda, isang Kastilang Gobernador General ng Pilipinas mula 1770 hanggang 1776. Tanyag si Anda dahil nung sumugod dito yung mga Briton, isa siya sa mga namuno kaya hindi kumalat yung impluwensya ng Inglaterra sa ating bansa. Sa social media, may ilang nagpaabot din ng kalungkutan sa napipintong pagkawala ng Andas Circle. Isang military historian ang nababahala rin sa naturang hakbang. Ang pag-demolish sa Anda Monument is like destroying an icon of City of Manila. Nagpapakita na ikaw ay nasa isang gate ng Intramuros at isa rin itong sign na nasa port area ka na rin. Pero nilinaw ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP na hindi sisirain ang Anda Monument. Ililipat ito sa loob ng Intramuros. Ang concern talaga namin dyan ay protektahan yung monument. Ngayon, ang site na inalok ng Intramuros Administration ay yung Maestranza Complex sa loob ng Intramuros. Na sa tingin namin ay okay. Hindi po yan ang original. Ang original niyan ay doon malapit sa Pasig River. Ngunit nung mga 1950s, early 1950s, nung itinayo yung Delpan Bridge, no, nilipat ng gobyerno. Pero sa pananaw ng mga motorista, makakabuti nga ba sa trapiko kung tatanggalin ang rotonda? Parang ganun pa na mangyari, boss eh. Sa tingin ko, hindi rin eh. Hindi rin po. Ganun pa rin? Ganun pa rin yan. Kasi kulang siya enforcer eh. Kung anong kinakaganda, di mas maganda din kung nakakaluwag tayo sa traffic. Isang makasaysayang gusali rin sa Maynila ang pinagtutuunan ng pansin dahil sa ilalim ito sa renovation bilang boutique hotel. Ito ang Army-Navy Club na itinayo pa noong 1909. Isang eksklusibong club para sa mga sundalong Amerikano noon. Ang restorasyon gagawin daw ng Palafox Associates. At sa isang text message, sinabi ng firm na susundin nila ang mga panuntunan ng NHCP. Ayon sa Heritage Conservation Society, wag lang daw sana masira o maalis ang mga katangiang nagpapakilala sa husay ng mga Pilipino. Bahagi yan ng ating kasaysayan at magandang klaseng arkitektura yan. Dahil nung pagdating dito ni Daniel Burnham, sabi niya, wow, ang ganda pala ng arkitektura dito sa Manila. Jessica, ayon sa Venice Charter, ito yung may kinalaman sa conservation ng ating mga monuments. May 2 raw rason para ilipat ng lokasyon yung isang monumento. Either nako-compromise na yung safety niya ron o kaya posibleng masira siya ron o kaya merong national paramount interest na para magsusupersede dito sa presence ng monument. Alam mo, Bam, whatever it is, no, na mapagdesisyonan dito sa mga historic sites na ito, I think it's an improvement in itself na napag-uusapan na ito. Hindi katulad nung nakaraan. Bigla na lang may mga tinatanggal na istruktura, biglang may mga lumang simbahan na bahagi ng kasaysayan natin na nagugulat na lang tayo, binago na nila, ni hindi na pag-usapan. At least ngayon, ito na pag-uusapan. May awareness na ngayon dahil sa social media, yung mga otoridad hindi na lang basta-basta pwedeng kumilos ng bara-bara. Uy, baka meron tong significance. Ito, hindi ito original na monument. Ito ay nilipat lang dyan noong 1950s nung ginawa nga yung Delpan Bridge. Yung original monument, na-trace nila way back sa 1830s. And ayon sa account ng isang nakausap kong historian, may account daw na posibleng na-encounter din to ni Rizal sa Intramuros. At magandang mabalitaan na, the youth
through social media care about these things. Kasi sila ang magmamana nito sila ang susunod na magiging stewards nitong mga historic sites at monuments na ito. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.